dead end ka sa career ko eh. Kumbaga last chance ko na yun eh, na make something, parang ganun. Kasi yun, sabi ng kapatid ko, development. So siguro yun ang nag-motivate sa akin, aralin ko lang to, karoon ng idea. Hi everyone! So for our today's guest is Alvin Acosta. So from nursing, naging IT siya. So ikukwento niya today kung paano yung naging journey niya. Dito pala kami sa camping. Little Bukidnon. Ayan, if you want to relax for a weekend. So in one word, describe your career in IT. Rewarding. Rewarding. Yeah. Masaya nun. Random questions lang to about finance, adulting, and business. So ano ka ba? Team kape, team tsaa, or team power nap? Power nap. What's your biggest adulthood surprise? Expenses. Expenses. Mga bills. Hindi pala siya basta-basta. So, what's your biggest no-no sa investment right now? Actually, para sa akin, hindi ka dapat mag-invest sa kahit saan kapag hindi mo siya napag-aralan mabuti. So, whatever that is, kung di mo aaralin, huwag ka mag-invest. Kahit sabihin ng iba na crypto this, crypto that. Okay. Ako wala akong inaaral na investment. So, wala akong investment. Investment to yourself lang for now. Siguro. Kaya, Kasi yun yung inaaral mo ngayon eh. yeah. Okay. What's your go-to stress reliever? Nasa-stress ka ba sa IT? Oo naman. Okay. Sa mga deadlines, ganyan. Ah, Gaming, Dota, Gaming. ganyan, ML. ano yung mas draining? Overworking or overthinking? Siguro parehas. Kasi basta over eh. Basta over. Yeah. Insurance naman, what do you have? Term insurance, VUL, or whole life? VUL. What's your best advice from your parents, either mother or father? O makikinig si mami. Best advice? Basta lahat ng sabihin ni mami, kailangan. Hindi naman kailangan. Lahat ng sinasabi ni mami, dapat sinusunod eh. Nice. So, yeah. Kasi marami na siyang nasabi sa akin, hindi ko sinunod. Tapos, tama pala siya. You're going to choose, let's say hindi ka IT, you have, what do you want? 500,000 na salary per month, pero 24-hour on-call ka, like a CFO, or 150,000 na salary, 8 hours a day ka lang? 150 definitely. 150. Okay. Mention na yung first course mo was nursing. Bakit ka nag-nursing? Kasi nung panahon ko, yun yung uso yung like mag-Amerika, ganyan. Tapos syempre si mami nasa Amerika. Yun yung original plan, I guess. Uso ba yung IT? Masasabi mo uso yung IT? Yeah, kasi emerging talaga ang technology. So, para sa akin, hindi mawawala yung IT ever since lahat gumagamit ng technology and Yeah. patuloy na nag-a-advance. So, yeah, I guess hindi hanggang from now until hindi ko alam. Tuloy-tuloy yan, for sure. An IT professional, describe mo naman kung ano ba yung lifestyle. For me, kung may college student ako, I want her to consider yung lifestyle ng isang profession bago siya pumili ng course sa college. Siguro kasi case to case basis din yan eh. Depende sa company na mapuntahan mo or sa niche na mapuntahan mo, So sa akin kasi siguro swerte ako kasi medyo chill sa company ko, tapos hawak ko yung oras ko. Pero syempre kailangan ma-prove mo rin yung worth mo na output based kasi. Yeah. So basta may task nagagawa mo. So sa company ko ngayon, like basta nagagawa ko yung mga gusto nilang pagawa, okay ako, like hindi sila mahigpit. So, hindi ka micromanage, ganyan. Yeah, kasi lalo na magkaiba rin yung time zone. So, Kasi yung boss niya is nasa international kasi. international company. So magkaiba yung time zone. So half ng araw ng shift ko, hindi talaga ako binabantay. Wala talagang kahit anong gawin, kahit lumabas ako. For example lang, kung lumabas ako, okay lang, walang sisita sa akin. Pero syempre, kailangan magawa mo yung task. Yun talaga yung pinaka-importante dun. How about the meetings? Matagal ba? Meetings, everyday yon. Everyday, kaya ang tawag namin daily, yan usual naman yon. Or scrum sa iba. Stand up, yan. 15 minutes, 30 minutes everyday. Kaya stand up actually, well alam ng mga yun, kaya stand up, para hindi talaga tumagal. Yung mga importante lang yung kailangan yung ginawa mo kahapon, currently ginagawa mo, gagawin mo today, blockers ka ba? Siyempre, ang usual na target kasi is yun nga, international company, usually work from home yan, remote. 5 days remote, work from home. Wala kang ibang expenses na transportation. Okay, so do you think
makakabuhay ba yung sahod ng IT as a family? Ganyan. Sa simula, syempre lahat naman hindi eh. Oo. Like nung lahat naman na nag-start, hindi naman, you just have to get in. Pag nakapasok ka na, you work your way up. O, di ba nag-nursing ka? So how many jobs or ginawa mo before ka mag-IT? Madami, like kung ano-ano eh. Yung time na yun, So nag-nursing ka? actually hindi. Okay. Hindi ako nag-practice ng nursing. Naging ano agad ako na like, nag-personal trainer sa Fitness First, sa Sun Life. Okay. Turo din ako ng English. Nag-aral ako ulit. For how long? 3 years. Nag-aral ako ng IT. Pero iba rin yung target ko sana nun na profession. Hindi yung ginagawa ko ngayon. Ah, talaga. Okay. So, it's just that. Dati, ang target ko was network engineering, mga Cisco, ganyan, na kung may kukuha nun ngayon at mag-specialize doon ngayon, maganda. Rewarding din talaga siya. Mas rewarding sa current job mo ngayon. Parehas lang, hindi naman mas, pero kasi parehas naman nasa IT field yun eh. Iba lang na specialization eh. Talaga yung target ko nung una, tas ewan ko, nawala ako sa path kasi. Tapos, yun, gimmick-gimmick, ganyan. Na-distract pala. Yeah, hanggang sa nandito na ako ngayon. Bakit ka nag-IT? What motivated you to transfer the career? Nakauna, nung time na yon, 2020 yata, bagong pandemic. Parang dead end ka sa career ko eh. Oh, bata mo pa nun eh. Talaga, Hindi, dumating. pero lahat ng kumbaga lahat ng inaaral ko, kumbaga wala akong practice. Parang wala. Kumbaga last chance ko na yun eh, na make something, parang ganun. Kasi yun, sabi ng kapatid ko, Shout out! Yeah, may sinabi siya na ganito, software development, may sinabi siyang figure, ganito yung, may kaibigan ako, ganito yung ano. So siguro, yun ang nag-motivate sa akin, aralin ko lang to, ganyan. So yun, medyo doon nag-start, nagkaroon ng idea. So, importante talaga yung support ng family. Minsan kasi parang akala mo, endgame na, pero good thing you have a support system talaga. Yeah. Can you tell me yung journey mo? Paano ka nag-start mag-IT? Mga inaral mo? How long? Paano mo siya siningit sa schedule mo? Medyo blessing din, blessing for me, pero I guess, kasi ano yun eh, nag-pandemic. So, lahat ng tao nasa bahay. Yun, ginamit ko lang yun na opportunity na, yun nga, yung ibang tao nun, bored na sa bahay, gusto nang magbas, walang magawa. Ako, nag-aaral lang ako nun. For how long? Puro mga 8 months. 8 months. Natuloy-tuloy yun. Like 8 hours per day? More than, mga 12 siguro, 8 to 12 siguro. Tapos araw-araw talaga. It must be something that you like for you to study ng 8 to 12 hours. Nung una hindi, pero Talaga? hindi, I pero thought talaga gusto mo siya. hindi, like I said nga kanina, parang dead end na naging dead end nga sa akin yun. Wala na akong choice. Pag hindi ko pa ginawa yun, hindi ko alam kung anong mangyayari, parang gano'n. So, imbes na tinake ko na lang na opportunity yun na lahat hindi pumapasok, kailangan nasa bahay ka lang. So, instead na mabore ako, maghanap ako ng gagawin, nag-aral ako. To the point na binaliktad ko yung oras, yung araw ko. What do you mean? Nagigising ako ng 9 PM, tas madaling araw, tulog ko mga 12 noon. Okay. Kasi ang reason nun, may mga kapitbahay ako nun na, yun nga, lahat nga nasa bahay. May mga kapitbahay ako na tanghaling tapat or umaga pa lang, nagiinom na, naririnig ko, nag-video okay sila. So hindi ako makapag-aral. Wow, ganun So, pala siya. ang ginawa ko, yan, gising ko 10 PM, 11 PM, patulog na yung mga tao, or tulog talaga, madaling araw. Hindi ako nag-aral. Saan ka nag-aral? Is that something that you enrolled with or Hindi, kumuha ka ng course? self-study lang ako. Self-study. Can you give me like ideas? Ano yung mga sites or mga... Nung simula, nagbigay ng structure is yun, free code camp, yun nga, or sabi rin ng friend nung kapatid ko, David. Tapos, medyo, siya, maganda siya kasi nakakuha ka ng structure, pero mas gusto ko medyo, alam ko na yung structure, gusto ko naman ng flexibility. Marami nagsasabi, Udemy, ganyan, pero mas nag-enjoy ako, or mas natuto ako sa YouTube. Oh, really? Kasi so, free yun? Free. Kasi, ang nagustuhan ko sa YouTube, makakapili ka kung sino gusto mo.
na nagtuturo. Ganun. Ah. Kung gusto mo yung style niya, para sa akin kasi kung gusto ko yung style nung nagtuturo, matututo talaga ako. Can you recommend like YouTube channel if you can still recall? Kasi it's been 4 years or 5 years, almost 5 years na. Hindi ko na maalala. Hindi ko na paalala. O sige, follow through ko na lang yan. Tapos ilagay ko na lang Hindi sa ko maalala Google. kung... Steel. Ayun, yan. Si Cold steel. Cold Steel yata yun. Isa yun sa mga... Pero hindi ko maalala yung isang... Favorite mo? Oo, na ano siya eh. Ang pangalan. Indian yata na talagang doon ako natuto ng marami. Tapos after mo mag-aral for 8 months, kailan mo nasabi na, okay, I think I'm ready to apply? And saan ka nag-apply? Una muna, ginawa ko, kasi bago ka, after nga mag-aaral, syempre puro theory yun, tsaka self-practice. Ang ginawa ko, since yung kapatid ko, meron siyang construction company, so nag-offer ako na, yun, gawin ko yung ano nila, company website. Oh, para magka-portfolio ka. At the same time, yung practice, Practice na rin. yeah, hands-on talaga. Tapos after nun, And that's free after nun, marami kasi, nag-aral ako ng mga interview questions, Saan? YouTube. Ano lang talaga ako. Do you still remember kung anong YouTube channel? Hindi. Yung sa interview questions, basta lahat. Basta type mo lang interview, JavaScript or React. Kasi ang ano ko nun is React front end. Ganyan. So, type mo lang JavaScript interview questions or React. Yun, lahat. Aralin ko, susulat ko lahat yun. Tapos, ganun kasi ako eh. Papanoorin ko, susulat ko lahat, tapos sasagutin ko ng sarili ko lang. Parang ganun. Okay, Hanggang sa, mag-practice ka. nung na-feel ko na confident na ako magpa-interview, Saan ka nag-apply? I mean, anong websites, anong job links or job sites, ganyan. Job Street yata, Job tsaka Street. Facebook eh. Pero ang unang kumontak, Saan sa Facebook? Groups? dati meron eh. Dati may jobs sa Facebook eh. Okay. Hindi ko alam, ang alam ko ngayon wala na, pero dati meron. Okay. I think meron nga. Pero Meron ngayon dati. parang- Oo. Tapos? Yun, parang first few applications, parang twice ako na interview, di ako pumasa. Yung third, yun, nakakuha na ako. Tapos ang goal ko lang nun is, basta kahit ano, mababa lang yung ano, basta kasi nga, makapasok ka lang sa industry. Yeah. So, do you still recall kung magkano yung income mo during that time? Nung first job mo? Yung first job ko, ang sabi sa akin nung nag-interview sa akin, naalala ko pa, sabihin ko daw 45k. Tapos sigurado daw, ilulobol ako, tatawaran ng 40. So sobrang, wala naman ako, kasi first time ko yun, wala naman akong tiwala sa sarili ko. Yeah, maybe imposter syndrome. Nung tinanong na ako, hindi sinabi kong 45, ako sinabi ko 35. Kasi ang gusto ko nga nun, To get the job. basta makapasok lang. Okay. Yun, so tama nga yung final interview sa akin, na tama nga yung sasabihin nung CEO, ay general manager pala, na yun nga, pag sinabi kong pag 35, Bababaan niya pa. ginawa niyang 30. So yun yung naging starting salary ko. Okay. And then how long? Bago, sa company, mga 3 years, 2.5 years. 2.5. mga ganun. And then after that, paano ka nag-switch dun sa another company? Kasi di ba international company ka ngayon? Paano yun? I mean, Yeah. sa ano ba siya? LinkedIn ba siya? Or ano? Yeah, actually maganda rin yan. Since I mentioned may LinkedIn, maganda rin na ayusin mo yung LinkedIn profile mo kasi nung time na yun, ang dami. Like, sila, mga recruiters na yung mga magcha-chat sa'yo. Ganun. Pero to answer your question, nilipat na talaga ako ng company pero dapat local company lang. Colabera ang pangalan nung lilipatan ko dapat. Okay lang ba sa mention? Okay lang. Colabera. Hindi naman natuloy. So nung okay na ako doon, like pasado na ako sa final interview, may nag-message sa akin sa LinkedIn. Na Okay. parang Dutch person siya. Tapos sinabi lang niya ganito, sinabi niya yung salary, kung anong job description, kung okay ba ako sa interview. So, yeah, nagtanong-tanong din ako sa mami ko, sa kapatid ko, ganyan, kung kunin ko na ba tong sa Colabera. I remember this time. Yon, or kunin ko tong i-try ko tong sabi naman syempre international, try ko rin muna, blah blah blah. It's nice na rin naman international. So yun, tinry ko. Tapos yeah, kaya tinry ko, tapos nakuha ako, tapos yun, hanggang ngayon. Okay. So message mo to sa mga people na nag-iisip na stuck sa work nila pero parang they don't know itutuloy ba nila or
parang scared sila or they just want to settle. Complete the sentence na lang. Minsan, kailangan mo lang blank. Siguro minsan kailangan mo lang umalis sa comfort zone mo. Pag umalis ka sa comfort zone mo, mapipilitan kang gumawa ng ways para mag-survive dun sa hindi mo comfort zone. Eventually, may comfort zone mo rin. Nice. Okay, thank you so much, Alvin!